Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Bago po ang lahat, naglabas po ng rainfall advisory ang Pag-asa. Time po dito as of 5 o'clock in the morning. Ngayon po nga araw na ito ng Biyernes, nakakaranas ng light to moderate rains ang ilang bahagi po ng Mindanao. Kabilang dyan ang Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Norte, Davao City at ganun din ang Surigao del Sur. Inaasahan po natin magpapatuloy ang mga paguling ito hanggang sa susunod na 1 hanggang 2 oras. At ngayon po para po malaman na po natin ang inaasahan pa nating lagay ng panahon para sa araw ito ng Biyernes, makakasama po natin si Mr. Manny Mendoza na isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Good morning Mr. Mendoza. Sa una po nga katanungan, ano na po bang update natin dito sa cloud cluster na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility? Meron po bang nagbabadya na sama ng panahon dito sa ating POR sa mga susunod pang mga araw? Good morning, Ma'am Amor, at good morning din po sa mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan. Tungkol sa iyong tanong, Ma'am Amor, tulad po ng ating nakikita sa satellite imagery na ito, yung pong tinatanong niya na yung cloud cluster na sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, sa kasalukuyan po, ito po ay andoon na sa may silangang bahagi ng Mindanao. Ang ibang bahagi po ng cloud cluster na ito, apektado na po niya ang silangang bahagi ng Mindanao. At ito po ay sangayon po sa mga available data, ito pong cloud cluster na ito ay hindi na po magtatagal sa Mindanao kasi nga po pag nagkaroon nga po ito ng friction effect, tumama na po sa landmass ang mga cloudiness po ng cloud cluster po na ito. Sigurado po ito, malaki po ang posibilidad na matunaw, malusaw at mawala na po sa eksena sa susunod pong mga araw. Pero ito pong cloud cluster na ito, nagdadala po siya ng mga pag-ulan, kaakibat ang pagkidlat pagkulog sa silangang bahagi po ng Mindanao. Okay, so ayun po nalaman po natin ang update mula po sa Pag-asa tungkol dito sa binabantayan po nating grupo ng mga kaulapan. Yan nga po ay kasalukuyang nakakaapekto na dito po yan sa ilang mga kababayan po natin sa Mindanao area. Pero ang maganda po dito, nabanggit naman po ni Mr. Mendoza na malaki po ang chance na ito ay malusaw kaagad dahil nga po sa tinatawag po natin na friction o yung po nga interaction nito dito sa ating landmass. At pangalawang katanungan na lamang po, Mr. Mendoza, ito naman po, gaano po ba kainit yung lagay po ng ating panahong naranasan kahapon dito sa ating bansa? Ano po ba yung naitala ninyo na 5 highest temperatures? Dahilan po, apektado pa rin po ng easterlies ang bansang Pilipinas. Alam po naman natin na mainit at maalisangang panahon ang dulot ng easterlies. Kaya kahapon po, naitala po sa mga lugar na ito ang mainit at mataas na temperatura. Katulad po ng General Santos, 38.0 degrees Celsius, Cabanatuan, at 38.5 degrees Celsius, 35.5 degrees Celsius sa Tugigaraw, sa Subic po ay 35.2 degrees Celsius, sa Naiya, Parañaque 35.2 degrees Celsius at sa Davao City 35.1 degrees Celsius. At umasa po tayo, patuloy pong iinit ang panahon sa bansang Pilipinas due to easterlies. Nako, talaga namang napakainit po ng panahong naranasan ng ating bansa kahapon, lalong-lalo na po dito sa may General Santos City na umabot pa ng 38 degrees Celsius. At Mr. Mendoza, ito naman, ano po ba ang inaasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras ayon po sa inyong nalabas na 5 a.m. weather forecast? Narito po ang weather forecast na ipinalabas po ng Pag-asa. Siyempre, tulad nga po ng aking binanggit, ito pong kaulapan na ito sa silangang bahagi ng Mindanao ay nakaapekto nga po sa silangang bahagi ng Mindanao. At ang silangang bahagi ng Mindanao, Davao Region, Caraga Region, Compostela Valley, ay makararanas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang nalalabing bahagi po ng bansa kasama po ang Metro Manila ay makakaroon lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na nga po sa silangang bahagi ng ating bansang Pilipinas. So ayan po, nalaman po natin ang inaasahang weather condition para po sa araw na ito. At Mr. Mendoza, dahil nabanggit nyo nga na patuloy po ang pag-ilan nitong easterlies, ito po bang weather system na ito ay meron ding epekto sa ating sea condition? Ligtas po ba ang paglalayag ngayong araw na ito ng Biyernes? Ma'am Amor, para po sa kaalaman ng mga taga-subaybay, siyempre po may epekto po sa karagatan
may epekto rin po sa mga alon itong easterlies na nagaganap sa ating bansa, lalong-lalo na po sa karagatang Pasipiko. Kasi nga po, daladala ng easterlies, yung po tinatawag natin kung minsan ay moderate to occasionally rough sea conditions. Sa kasalukuyan nga po sa bandang itaas po ng ating bansa, lalong-lalo na po sa silangang bahagi ng Luzon, makararanas po doon ng moderate to occasionally rough sea conditions. At kung pagbabasihan po ay lakas ng alon, malaya pa rin pong makapaglalayag, makapamamasyal sa karagatan ng Pilipinas ang lahat po ng mga Pilipino, lalong-lalo na nga po yung mga magdaragat at mga mangingisda. Safe pa rin po ang mamasyal sa karagatan. Ayan, nabigyan lino naman po ni Mr. Mendoza na bagamat wala pong nakalabas ngayon na gale warning ay pinag-iingat pa rin ang lahat ng ating mga mangingisda o sino man po na maglalayag ngayong araw. Diyan po yan sa eastern section ng Luzon. Inaasahan po natin ang epekto dito ng easterly sa iyong pagkakaroon ng katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Kaya doble ingat na lamang po sa inyong pagbabiyahe. At Mr. Mendoza, ito naman ayon po sa Pag-asa at ganoon din sa iba pang weather agencies, nagpapatuloy ito nga weak El Nino at isa nga po sa mga epekto nito na inaasahan dito sa ating bansa, bukod po dito sa below the normal rainfall, ay yung pagkakaroon pa natin ng mas matataas pang mga temperatura. So ngayon po, ano po ba ang epekto nito sa ating mga karagatan? Pwede nyo po ba nga explain sa amin kung ano po itong tinatawag natin na ocean acidification at ganun din ang coral bleaching? Tungkol po doon sa El Nino, weak El Nino, totoo po, may epekto po ito sa ating karagatan. Kasi nga po, yung pong warmer temperature or warmer cooler displaces the cooler temperature or the cooler air in the present at the present time yan po sa bahagi po ng ating karagatan. Ang ibig pong sabihin, yung pong mainit na panahon displaces cooler temperature or cooler warm weather diyan po sa bahagi po ng Pacific Ocean at it really affects the weather patterns sa atin pong bansa kasama po yung ibang bahagi ng mundo. Sa madaling salita, ito pong weak El Nino, nagdadala po ito ng increase in sea surface temperature, nagdadala po ito ng floodings, at kung minsan po ito po ang nagiging dahilan ng pagkakaroon po ng changes sa weather pattern sa buong mundo kasama po yung mga lugar na apektado ng weak El Nino. At tungkol po naman doon sa tinatawag po nating coral bleaching. Ito pong coral bleaching, ito po is a generalized stress of response of corals and can be caused by a number of biotic and abiotic factors including increase or reduced water temperatures, oxygen starvation caused by an increase in zooplankton levels, increased solar radiation, changes in water chemistry, increased sedimentation, bacterial infection, changes in salinity, low tide and exposure, and cyanide fishing. Yung po namang tinatawag po nating ocean acidification, ito po yung ongoing decrease in the power of hydrogen of the Earth's oceans caused by the uptake of carbon dioxide from the atmosphere. And ito po yung increasing acidity is thought to have a range of possibility harmful consequences such as depressing metabolic rates and immune responses in some organisms and causing coral bleaching. This is also causes decreasing oxygen levels as it kills off algae. Ito pong ocean acidification has been called the evil twin of global warming and other CO2 problem. Ibig sabihin po noon, carbon dioxide problem at the present of the sea near the surface of the earth. Okay, so yan po naipaliwanag po sa atin ni Mr. Manny Mendoza ang tungkol po dito sa epekto po ng El Nino dito sa ating mga karagatan. At kahit po ito ay weak El Nino lamang, meron po yung bad effect, impact dito po yan sa ating mga coral reefs. Yan po yung tinatawag po natin na coral bleaching o yung pagkaputi o pagkasira ng ating mga coral reef. At ganoon din po ang pagtaas ng acidity ng ating mga karagatan. So yan po, maraming salamat po Mr. Manny Mendoza sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa.
Atin po mga nakala po namin impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok ninyo dito sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat and happy weekend. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.